Alatado niya Mr. Maravillas na scripted yung mga testimonies. Nalata ninyo. Alatado. Luma ng modus, lumang tugtugin mga kababayan. Ika nga. Lumang modus, lumang operator. Yung dati lang na mga operator na nasa likod ng mga tanim witness. Si Mike Defensor mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung 18 mga ex-marites na biglang nag-disappear. Ay, marites. Marines. Ex-marines na marites. Naging hanap buhay mga kababayan yung pagmamarites. Alatado niya Mr. Maravillas na scripted yung mga testimonies. Nalata ninyo. Alatado. Luma ng modus, lumang tugtugin mga kababayan. Ika nga. Lumang modus, lumang operator. Yung dati lang na mga operator na nasa likod ng mga tanim witness. Si Mike Defensor mga kababayan. So, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag may biglang lumitaw na grupo ng mga testigo kuno, tapos sabay-sabay na nagsalita, sabay-sabay na naglabas ng aligasyon, tapos biglang sabay-sabay din na nawala, nag-disappear mga kababayan after na madiscover yung mga inconsistencies doon sa sabi affidavit nila. May isang natural siyempreng tanong mga kababayan. Whistleblowing ba ito o isang scripted na propaganda operations? Di ba? Kasi po sa totoo lang pag sinuri natin mga kababayan, ang paglabas nitong 18 sabi, yung iba nga hindi mga Marines, 4 daw doon. The rest mga kababayan ay dishonorably discharged members ng Philippine Marines. Hindi po siya simpleng spontaneous testimony. Kapag nilagay natin mga kababayan sa mas malawak na konteksto, lagi akong context na lang. Lagi akong nabubulol ng konteksto. Context na lang para madaling i-pronounce. Lumilitaw mga kababayan yung parihong pattern na nakita natin sa mga nakaraang operasyon. Tama ba? Hindi ninyo nalata. Ang narrative mga kababayan, halimbawa ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang driver at dati ding daw siyang Marine, nagpakilalang driver ni Saldico. Ang AI generated na video ng dating congressman, makikita natin na pari-pareho po yung structure ng operasyon. Ano po yung pattern? Yan po. Talk now, disappear later, but the damage has been done. Ganon ang kanilang pattern ng operasyon. Ngayon, makikita natin mga kababayan na yung pangunahing target ng kanilang operasyon malinaw po. Sirain yung credibility ng ating Pangulong Bongbong at dating Speaker Martin Romualdez. Laging sinasabit po sa mali-malitang delivery. Ano ba po? Una yung ating Pangulo, tapos sabi si Martin. Ganon ang script ng kanilang kwento, dapat laging kasama si Martin. So makita natin yung sequence ng kanilang paglitaw. Nang lumitaw sabay-sabay na naglabas ng aligasyon. Pari-pareho yung narrative structure, nag-execute ng affidavit. Direkta nilang tinatarget yung ating Pangulo at si dating Speaker Martin Romualdez.
So ang ganitong pattern mga kababayan, typical sa isang propaganda operations. Hindi kailangan ng matibay na ebidensya. Ang importante sa kanila makalika ng dramatic headlines at kahindik-hindik na na kwento tulad na ang involved po 805 billion pesos na delivery. Nasabi ni Ping Lacson, napaka-imposible niya. Pag sinuri mo niya gamit yung mathematics at saka physics in logistics, napaka-imposible. Kaya ayaw patulan po ni galit sila. Kaya Ping Lacson ayaw patulan. So kapag kumalat na po sa social media ang narrative, nagawa na nila yung objective. Yon ang perception damage mga kababayan. So dito tayo sa backlash and disappearance sa pattern. Matapos mga kababayan na lumabas yung kanilang mga pahayag, mabilis ling napansin ng publiko po ang mga inconsistency sa kanilang mga kwento. Hindi po nagtutugma yung lahat ng mga detalye ng kanilang mga salaysay. Wala ding institutional verification mga kababayan. At saka kitang-kita mga kababayan yung bahagi ng kanilang mga kwento hindi tumutugma po sa reality. Kasi nga po kwentong kutsiro man lang, imbento. Parang yung pelikula pag imbentong kwento sa pelikula hindi tumutugma sa reality, laging sablay. Pero kung true to life, ayon, tugma kasi true to life story. So, pagkatapos ng backlash, biglang nawawala sa eksena yung grupo. At ang justification nila, may mga bantaan niya, kaya nagtago. So, ito mga kababayan, ang eksaktong pattern na nakita natin noon sa mga propaganda operations nila. Kaya mga uto-uto lang mga kababayan ang mauuto nila. Di ba? Unless tanggap ninyo na mga uto-uto kayo. Si Ping Lacson hindi nila mauto, kaya galit sila kay Ping Lacson. Nagka-pattern siya doon sa Only Gutesa model, mga kababayan. Kasi pariho yung mga nasa likod nito. Di ba? Parehas yung template haros, mga kababayan. Biglang lumabas siya sa publiko gamit yung Senado, kaya yun na paulit ng Senado. Lalo't si Ping Lacson. Pero kung si Marcoleta, siguradong pinatulan na to. Kasi siyempre, kasangga. Tapos naglabas ng sensational claims na mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit na si Gutesa. Alams na. Tapos pinakalat sa social media ecosystem sa pamamagitan ng kanilang mga kasangga na mga DDS influencers at trolls. Pakalat sila. So pagkatapos po ng media exposure, unti-unting nawala sa spotlight. Di na nagpakita si Gutesa. Tapos biglang tinuturo ngayon ni Mike Defensor at kaya ni Marcoleta, tinuturo si Martin Romualdez, nasa poder daw, pangangalaga. Paano nga sa poder? Nasa poder daw at pangangalaga. Itong si Gutesa, mga kababayan ni Martin Romualdez, matindi talaga po. Pero yung damage sa reputasyon ng target nila, nagawa na. Kasi yung iba, nabudol, naniwala. Pero yung iba talagang alam din nila na hindi man totoo. Pero dahil DDS po, naniwala sila. Ganon, niloloko nila yung kanilang mga sarili para lang mga kababayan i-push yung kanilang agenda. Tama ba?
So ganito mga kababayan yung template ng nagpakilalang driver ni Saldico. Yung sequence niya ng kwento, may lumabas na insider testimony. Tapos siyempre may dramatic corruption allegation. Bigla siyempre na naging viral sa social media ecosystem. Pero walang formal case mga kababayan na nabuo. So, nakita ninyo, ganoon ang sistema. Kasi ang objective nila, hindi man po legal conviction. Ang objective nila, demolition job, paninira. So, ito ngayon ang pinapakalat nila, yung maleta story. Kaya makikita ninyo, nagre-react. Puro mga DDS po ang nagpapakalat. Pati ako ay inaanapan ng dinadamay ng maleta. Baka niya nakatanggap kasi ng maleta, mali-maleta ng pera. Ay, nakong mga DDS ito. Paulit-ulit lang, mga kababayan, yung kanilang narrative. May maleta ng pera, may delivery operation, tapos may alleged bagman, mga kababayan. Ang problema dito sa kwento nila, walang verification sa ating mga institusyon. Kaya nga gusto mag-imbestiga ng National Bureau of Investigation, pero biglang nag-disappear. O, di ba? So, mas lalo pang bumigat mga kababayan yung credibility issue dahil sa mga sumusunod. Yung mga alleged witness, itong mga ex-marines, may mga kasong murder. So ayon mismo kay Ombudsman Crispin Rimulya, 6 sa 18 na mga alleged ex-marines ang may kaso na murder. So kapag ang mga testigo ay may mga mabibigat na kaso kriminal mga kababayan, normal lang po na siyempre may question ng credibility. Ngayon, yung forces natin nagpalabas ng statement. Marini lang itinanggi mga kababayan na nagkaroon sila ng security detail kay Saldico mga kababayan. So ito'y direktang sumalungat sa claim po ng grupo na sila ay nagsilbing mga bagmen, tagahatid ng pera at security escort mga kababayan. So kung walang official detail mga kababayan, lumalabas na walang institutional basis ang kanilang kwento. Ngayon nakikita natin same modus at parehas yung mga utak na nasa likod nito na operations. So nakikita natin mga kababayan, kapag pinagsama itong mga narrative, yung narrative po ni Orly Gutesa na sabi niya driver siya ni Saldico, saka yung AI propaganda mga kababayan, alin na niya Mr. Maravillas, yung video ni Saldico na pinakalat, at itong kwento ng mga ex-men Marines. Makikita natin mga kababayan yung malinaw na pattern. Ano yon? Gumawa ng dramatic insider story, tapos ipakalat sa social media. Invite sila mga kababayan sa press con ng mga mauuto nila at siguradong may kita. Kasama yung ilang mga kakampi nilang media tulad ng Net25. Tapos biglang i-amplify ng kanilang mga kaalyadong political personalities tulad ni Amy Marcos, biglang nag-file ng resolusyon. Imbestigahan daw, hindi pinatulan mga kababayan ni Ting Lacson. Saka biglang palabas na ang statement si Sara Duterte at saka si Pulong. Ngayon, kapag na-expose yung mga inconsistencies na booking po, biglang magdi-disappear.
Ganon mga kababayan. Ngayon, comes DDS, DDS Mike Defensor, front and center. So nakikita natin, paulit-ulit, nakaprintera mga kababayan dito, si Mike Defensor. So sa loob mga kababayan ng maraming taon, ang maraming network ng personalities konektado po sa kanya. Si Ador Mawanay noong araw, remember? Then yung Orly Gutesa episode, siya din. Tapos itong 18 mga ex-Marines, sabi. So makikita natin pare-parehong mga personalities yung alignment na naglalabas po ng political narrative. Iisa pong ecosystem, mga kababayan. Pero yung mga kwento nila ng delivery tulad ng doon sa Paway, sumablay mga kababayan. So makikita natin dito sa kwento, kapag pare-pareho ang script, pare-pareho din ang direktor. Pareho lang mga kababayan, di ba? So kapag biglang nawawala yung mga testigo, matapos na ipakalat nila yung kwento, napakalinaw mga kababayan ng tunay na layunin. Hindi po katotohanan yung hanap, kundi po ingay na makakasira sa kanilang target. Alam na ninyo kung sino? Yung ating Pangulo, yung Marcos administration, si Martin Romualdez ang target nila. Kaya sabi dito ni si Ping Lacson. Lacson to ex-Marines, don't talk numbers if you cannot compute the truth. Ganyan kayo magsasalita tungkol sa numbers kung hindi ninyo kayang i-compute yung katotohanan. O di ba? Sabi dito sa report ng GMA, Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson on Saturday said individuals should avoid citing numbers they cannot defend with reasonable probabilities. He warned that such claims would fail the test of believability, citing an example, the allegations by 18 supposed former Marines of 805 billion pesos na cash delivery scheme. Ngayon, biglang nag-react noon si Sara. Ayan sabi ni Sara, BP Sara hits deafening silence on 805 billion bribe claims. Bakit daw there is a deafening silence anya? Sabi ni Attorney Garrido, sinupalpal si Wilfrido Garrido. Sinupalpal si Sara Duterte. Sabi niya, there is no deafening silence. There is only a skepticism over fairy tales and fake news from polluted sources. O, di ba? Anyway, yun man lang mga kababayan, yung ating short video ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.